shear. Sa shear ng rivets. Pangalawa, sa bearing. Yun lang naman yung pagpipilian. Una sa shear, pangalawa sa rivets. Una sa shear, pangalawa sa bearing. Okay, so formula for shear is P over A. So ngayon, imagine nyo, class. Lagyan na natin. Yung shear, 14 kilograms per square inch ng PSI. So, yung P, yun yung hinahanap. Yung A, ano yung area na gagamitin nyo ngayon sa shear? So, ilan ba yun, class? Apat. Apat na pi over 4. Diameter. May nakalagay yata. 3/4, no? 3/4 inch squared. So, isipin nyo, no? Pag ganyan yung problem, ilan ba yung kumipili dun sa force? So, apat silang nagtutulungan. Kaya apat yung area na pipigil sa'yo. So, dito, makukuha yung P is equal to 7.0. kilograms sa force na yan. Okay, yan yung muna. So, pag ito ginamit nyo, maximum. Ito yung maximum na. Pag lumapas kayo dyan, lalapas na kayo sa shear. Ibig sabihin, pag ito ginamit nyo, class, pag ito ginamit nyo, papasa kayo dito. Pag po 14, sakto. So, hindi lalapas, hindi po kulang. Ngayon, sa bearing naman, yung bearing nyo is P over A ulit, di ba? So, ang bearing stress na pwede daw is 18 kilograms per square inch. Okay? So, ngayon, class, yung P, nahanap sa graph. Area nyo, class, so isipin nyo, hinihilan nyo ulit yan. Anong area yung pipigil dun sa rivet? Ganun niya, pag hinihilan niya, class, eto, di ba, mag-isip pa gano'n, eto rin, eto rin, pero sir, di ba yung sa gitna, parang cellular as one day? Hindi, kasi, di ba, kapag yan, yung kapag yan, nilagyan mo ng, siyempre, pipigil dito dun sa point. Eto rin, pipigil din. So, ibig sabihin, class, yung area nito, class, is apat na ganito. Ito, apat na ganito. Ayun, apat na gano'n. Pag yan, kinuha natin yung area, apat na, ito, yung thickness. So, ganito, mas. So, parang plus po yung mga so, yung unang rivet, ito yung area. Gets ba? Kasi yung pangalawa, Sir, di ba magiging tatlo na lang? Kasi magkalima yung gitna. Or bilang pa din? Hindi. Yung area, eto class, no, para mas magets nyo, kasi sumasakto siya. Dali ko kasi sa dulo. Etong area to, andito yun. Di ba, ito yung unang pipigil nyo. Ito yun, yung area niyo natin. Ito dapat yaman. Nilagay ko lang dito para mas maintindihan nyo. Ano nga dapat yan eh? Hindi nga dapat yan rectangle eh. Di ba, kapag etong bilog, ang pumigil ditong area class, ito talaga yun diba, pag ganito. Ito. Ayan, pag tinignan diba? Pero pag tinignan nyo naman yan sa front view, ano ba itsura na? Pag tinignan nyo itong pag-ganito sa front view, so rectangle. Kaya din-drawing siya as rectangle. Pero ito talaga yan, ang pipigil naman talaga dun sa rivet nyo is itong nasa, yung kahoy dito, di ba? Or yung plate dito. Nagets ba? Nilagay ko lang dito para mas makita natin na rectangle na ganyan. So, ibig sabihin, kung may rivet dito, may pipigil din dyan na, di ba? P
ibang fiber ng plate na pipigil dyan. Yung nandito. Yung nandyan. Yung rectangle dyan. So, ibig sabihin, magpakaiba sila ng area. So, ibig sabihin, class, yung area nun is ilan? Apat na 4 times base. diameter. Diameter times Apat na diameter times thickness. Ilan nga yung thickness? So, apat na ganito kasi magpakamukha lang yan sila. Okay? Ano yung thickness? 3 ay. Hindi. Yung thickness ba? Ayun, so ano yan? 3.5 inch. Ay, hindi yan. Diameter yun eh. 7, 8. 7 over 8. Ah, so, 7 over 8. Thickness niya. Naiintindihan niyo ba, class? Ayun. So, ganito, no? Paano kung yung problem, class, ang ginawa, yung rivet niya magkakaiba ng diameter? Yun lang. Ito, yung rivet ditong dalawa, malaki. Dito, malaki. Ito, pareho. Ito, pareho. So, ibig sabihin, yung area mo dito, dalawang 2, 3, 4. dalawang maliit plus Tapos dalawang yung dalawa. ganun lang. Multiply lang din yun, sir. Ha? Multiply lang din. Hindi. Alin Plus. plus? Yeah, I mean, kunyari pag nagdalawa-dalawa. Pareho. Parang gano'n, dalawang 3/4 by 7 Plus, isa pang plus yung area, yung dalawang, kung gano'n, kunyari, Okay, 1 okay, inch okay. times 7. Okay. Gets? Nilinaw ko lang. Para ano. Ngayon, mas, meron na kayong P, meron na kayong ganito, no, ano yung P? Ano yung P? Ba't ganun dito 14 KSI? Pero active inches per square of KSI. Kanina, 10 size. Ngayon, meron. DT lang yan, DT. Diameter times 47.25. yung 47.25. 25. Kilopounds. So, pipili kayo, class. Nasa choice yan. Dalawa, pipili kayo isa. Alin yung pipili nyo? Sabi, maximum. Di ba? Sabi ko sa problem. 47. Ano yung maximum na pwede nyo ilagay nyo sa problem para makayanin nyo itong 14 or yung stress is hindi lumagpas ng 14, tapos yung bearing stress dito hindi lumagpas ng 18. Yun 24. Tama. Kasi sa Tama, no? Pag etong 47 ginamit mo, dito ginamit mo siya, ang stress or bearing stress na makukuha mo ilan? Pag ito, ginamit mo dito, anong bearing stress makukuha mo? 18, no? 18. Tama ba? Ako. Eh, kung 18, pasado ba yan dun sa problem? Sabi, di ba, 18 yung pinakamalaki. So, pasado yan. Hindi ka lumabas ng 18 eh. So, pwede ka dito. Pag itong 47 ginamit mo dito, ano magiging sagot? Anong stress? Ano yung stress na makukuha mo? So, 47 divided by ito. Anong sagot dyan? Yun nga. Kalito nga. Pipili lang kayo. Either P1 or P2. Eh, ito, napili nyo. Sabi ko, mali. So, paliwanag na, ba't mali? So, dito, mali siya. Pag ito, ginamit mo dito, anong sagot? 26.6. Ayun, 26 yung stress na makukuha mo. 47.25, di ba? Sabi mo, ang shear equal yan sa P over A. Ang natripan mong gamitin, 47.25. Keeps. Ang area mo is 4 na 5 over 4, 3/4 square inch. 26.7. So, ang sagot dito, 26.74 KSI. Ito yung, ano to, shear stress ito, ng rivet. Kapag ginamit mo to, Thickness mo. no, ginamit mo yung bigla. Ito yung naging shear stress. Eh, sabi rin sa problem, ang maximum lang na shear stress na pwede na, 14 lang. Diba, sabi dito? Thickness ng plate pala yun. The shear stress in the rivets is limited lang daw sa 14. So, wala
Itong convert. Maintindihan nyo ba, Mas? So, yun yung mga Yung situation 14 na yun, KSI yun. Yung 14 at 18. KSI. Uy, sundin sa akin yan ah. So, ang dami ng ganyan, di ba? No? Dahil naman pa lang. Kapag maximum ang pinapahanap, Mali yung mas mali yung Okay. Sorry. Aray! Papalit ka ng bibig. so kung gets nyo class, punta tayo ng 38. Kaban, saya pwede ko itong